Ang grupo ho ng National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, NACTODAP. Nasa linya ho natin ang Pangulo ho niyan, si Ginoong Ariel Lim. Sir Ariel, magandang umaga. Live po kayo sa saksi sa Double B. Yes, magandang umaga po, Ma'am Weng. Magandang umaga, Sir Weng. Opo, salamat. Magandang umaga po sa lahat nakikinig sa inyong programa sa DCW. Oh, yes, sir. Oh, ito daw no plate, no travel policy ay unang ipapatupad dito muna sa Quezon City, but eventually papalawakin po ang implementasyon nito nationwide. Kasi meron na raw pong sapat na plaka. Pero una muna, bakit ba hindi kayo nabigyan ng plaka? Yung marami po sa mga miyembro ninyo sa tricycle group. Backlog ba yung tinatawag na dahilan dyan, Sir Ariel? Opo, isa po yun, yung backlog. Kaya nga po yun sinasabi namin. Kaya nga noon pa may mga problema na sa plaka. Actually, problema ho yan ng gobyerno. Hindi namin problema yan. Di ba? Dahil kami bayad kami ng aming mga plate numbers since na kumuha kami ng aming mga unit sa mga dealers ng motorcycle industry. Di ba? So ang nangyari ho niyan, yun nga, yung mga problema nila dyan sa mga bidding na yan. That's why we file a complaint. Actually, may hearing ako sa susunod na araw tungkol dyan dahil paulit-ulit yan nangyayari sa mga plaka na yan. So, ang taong bayan po ang biktima, lahat tayo. So, ngayon, narinig ko nga, sinabi ng ating Assistant Secretary ng LTO na uhulihin na magmula po sa susunod yata na linggo, magkakaroon na sila ng panguhuli. Ang tanong lang ho dyan, sigurado bang kumpleto yung plaka? Diba? Ang sabi po, Sir Ariel, kompleto na yung plaka, ang problema na lang sa distribution. So sila daw po ay magpupunta sa bawat barangay para ibigay ng direkta sa mga tricycles na walang plaka yung kanilang plaka. Actually, yung kasi dalawa ho yan no? Isang problema niyan talaga noon. Pag umutang ka po ng motorsiklo sa mga motorcycle dealer, doon po namin kinukuha yan. No? So pagka kami nag-follow up, sasabihin lang ng mga dealer ng motorcycle, wala pa yung plaka mo. So sa tingin ko ho, ang dapat unahin nilang kausapin, yung mga dealer ng motorcycle na kinukuhaan ng mga tricycle drivers ng kanilang mga motor para malaman kung nandoon na. Then, sabi ko nga, napakadali na mai-dispose niyan kung talagang kumpleto na yan. Unang-una, may direct po ang mga motorcycle dealer sa LTO, no? At pwede naman pong ihatid dyan dahil alam nyo, especially pag hulugan yung motor mo, monthly ho, pinupuntahan kami ng kolektor. Di ba? So bakit hindi nila ipadala doon sa mga kolektor? Hindi lang maningil, kundi idalin din yung mga plaka kung nandoon na sa motorcycle dealers, no? Yan po yung isang pinakamadaling paraan. Paano po kung fully paid na yung tricycle? Yan po. Kung pwede pa rin sa dealer? O dapat pa rin po dahil doon mo binili yung unit mo di ba? So alam nila yung address, alam nila kung saan matatagpuan yung ating mga motorcycle owners, tricycle owners natin. So yan po yung isa kasi kung barangay, hindi naman po alam ng barangay kung anong mga plaka niyan. Dahil una, kung walang mga plaka pa yan, sino makakaalam ano bang plaka niyan talaga? So nakakaalam po niyan yung motorcycle dealers talaga. So lahat. Dahil may naka-assign po na plate yan. Wala ba hong hino-hostage sa mga motorcycle dealer na mga plaka? Sa mga hindi pa ho o nadidelay ang bayad. Ibig sabihin yun, na-i-issue na ng LTO pero hindi po inire-release sa inyo. Hino-hold naman. Yan ho, pwede rin dapat pag-usapan kasi talagang noon walang plaka. Kung sinasabi po ng ating Assistant Secretary Vigor Mendoza na meron na, so ang pinakamadali po talaga dyan, didaan nila sa mga dealer kung saan kinuha yung motor. Iho ba? Kaysa magpatulong ka. Kasi I talk already to the ILG, hindi rin nga ho alam ng mga barangay dahil alam nyo kahit naman yung isang TODA, iba-ibang barangay ho nakatira yung mga bumabiyahe dyan sa TODA na yan. Babalik ko na naman, Batasan, 2,000 mahigit dyan. Di ba? Hindi naman ho doon lang sa lahat sa Batasan niya nakatira. Iba-ibang barangay po kalapit ng Batasan na mga barangay doon. Doon lang bumabiyahe. Kaya doon lang po bumabiyahe dahil doon may linya ng tricycle. So, kaya po sabi ko medyo masalimuot, no? Pero naniniwala ako na kung talagang gugustuhin at syempre akin din po panawagan doon sa aking mga pangulo dahil tumawag na nga ho sila noong isang araw. Sinabi ko na puntahan. Obligasyon din po ng mga driver at operator na puntahan din yung plaka nila. Totoo yan. Kasi mali naman na andiyan na yung plaka, hindi mo pinupuntahan. Pag nahuli ka, magrereklamo ka. So i-check nila dahil total in-announce na rin naman po ng LTO, hindi ba? In-announce na may plaka na. So wag ka na maghintay kung hindi mo na plaka mo.
Tama po kayo. Ngayon, kung wala yung plaka nila sa dealer, tanongin nila ang dealer nila, paano ko makukuha ang plaka ko? Yes, oo. Pero Di baka, ba? ito, baka lang ho, saan papasok dyan ng tricycle colorum? Kasi baka Yun nga, mamaya... hindi ko maintindihan eh. Ha? Doon ko nga hindi maintindihan. Hindi po pwedeng color room yan kung yan ay may prangkisa. Always remember, the franchise of the tricycle driver came from the local government unit, hindi naman Opo. sa LTFRB. And besides, kung sasabihin natin color room, medyo yun po yung medyo question ko nga sa ating ASEC. Paano maging color room kung yung plaka lang ang pinag-uusapan? Ibig sabihin, ang violation mo, wala kang plaka. Mhm. Di ho ba? Pero hindi ka color room. Magkaiba po kasi yung wala kang plaka at ikaw ay color room. Pag color room ka, talagang wala ka pong prangkisa. Pero pwede kang, may prangkisa ka, wala ka lang plaka kasi hindi pa na-issue ng LTO. Doon tayo. Yes. Okay. At sabi ko nga, hindi ko naman sinisisi sila. Sila rin naman may kasalanan yan. Di ba? Mm-mm. Sa kanila naman talaga yung nagkaroon ng problema. Na-delay. Sa production, o kaya nagkaroon ng mga backlog sa plaka. Paano po ngayon yan? Anong pakiusap niyo sa LTO? Magsisimula na raw po soon ng hulihan laban po doon sa mga walang plaka. Yung bang temporary plate ay uubra sa ganon Sir Ariel, na pangbangga? At saka yung pagiging miyembro nyo ng TODA na may prangkisa, yan ba'y sapat na para ipakita nyo? Hindi kami colorum. Hindi kami colorum. Hindi Operating kami pwedeng legally po hulihin. kami. Oo. Yes, yung franchise po, malinaw na pag pinakita mo yung rehistro, nakalagay po yan sa iyong rehistro na ikaw ay may prangkisa, no? Kaya ka na naging yellow plate eh. So, ang tanong ko nga lang diyan, paano po nila sasabihin na may i-release lahat ng plaka kung mismong hindi pa nila alam kung anong gagawin? Kaya nga po ang aking advice ay idaan doon sa mga dealers kung sino yung mga kumuha, dahil alam kasi po yung mga dealers, sila pa pupunta sa LTO para maglagay ng kanilang mga naibentang units eh. Ganun po kasi ang policy. Yan sila ng sarili nilang mga computer doon sa LTO, sa mga regional office para po ipasok, i-input yung mga inirehistro nila. So, ang talaga pong paraan dyan na para mapadali, yung po talagang mga dealer muna. Paano po kung halimbawa yung delivery by courier? Hindi pwede yon? Kaya lang. May extra bayad yun, di ba, Sir Ariel? Yes, sir. Oo. Always remember din, Ma'am Weng, na yung pong mga tao lumilipat-lipat ng bahay. Baka po pagdating doon, wala na doon nakatira yung dating bumili ng motor. Di ho ba? So, saan na naman nila? Ibabalik na naman sa kanila. So, apakahirap po no? Sinasabi ko nga, the main thing to do is, yun nga, kausapin yung mga dealer dahil alam nila kung sino-sino yung mga binentahan nila dahil kinokoleksyon na nila yan. Kung bayad naman na, syempre sasabihin pa rin ng obligasyon pa rin ng dealer dahil sa kanila po bumabagsak talaga ang plaka. Hindi naman, paggulugan po kasi hindi ikaw ang pupunta sa LTO para kunin ang plaka mo. Sir Ariel, meron ba kayong datos kung ilan ang mga tricycle na pumapasada na walang regular na plaka? Puro mga naka-temporary plate lang. Malaki po ma'am, malaki po. Nasa mga 300 to 400,000 units pa po yan. Nationwide po yun? Metro Manila lang? Metro Manila lang po yan. Malaki. No? Kasi malaki po talaga yung backlog kasi ang backlog po nagsimula ilang taon nang nakakaraan eh. Hindi lang ho yata nagsimula ho yung magkaroon tayo ng issue ng backlog ng plaka, sumunod yung doble plaka, lalong nagka-problema dahil dala-dalawa ng plaka kailangan. Then ang pinaka-problema po sa tricycle kasi is yellow plate. Hindi naman po kami white plate. Para po kami mga jeepney, para mga buses, yellow Opo. plate. So po, na-stop yung paggawa ng yellow plate dahil nga po sa backlog ng mga plaka ng natin, gagawing mga metal. Kasi noon po tayo ang gumagawa niyan then naging import yan. Yung import po, hindi na ipasok ang tricycle. So ang puro motor lang po yung naipasok. Ngayon naman, bumalik na naman tayo sa sistema na ang gumagawa na naman po tayo. Ang lang ng ating mga, nung nananalo sa bidding, is yun lang pong plate yung pinaka-metal, no? Yung pong tayo na po nag-i-emboss. Opo. So may mga kailangan lang po mga embossing na materials. Yes, sir. Opo. Kasama po dyan sa bidding. Problema nyo rin ba yung talagang colorum na mga tricycle? Opo, problema po yan sa mga lokal na pamahalaan. No? Marami pong color room pa rin na tumatakbo up to this time dahil nga po nagsara na rin mga local government. Kaya lang, yun nga po yung pinag-usapan natin last time, the political will is kailangan nandun kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ang problema po natin dito is political will because hindi ko naman sinasabing
may talagang problema. Pero dapat po yan ang local lang nanguhuli. Yung Kanilang local mga government. Oo. Yes So po, dito, dahil sila po ang nagbigay ng prangkisa opo, gaano karami? Kunyari dito lang sa Metro Manila, tingin nyo yung mga kolorum talaga. Walang prangkisa. Ay, malaki po. Oo, gaano karami? Malaki po, no? May mga lugar po na malaki po ang kasi kahit mahigpit po yung local government, nakakalusot pa rin. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, pangit man po sabihin, sometimes pag nahuli, arbor, pag nahuli, wag na munang pakialaman kasi Arbor? importante. Alam niyo ganun. Paano Yun yung po arbor? mahirap. Paano yung arbor, Sir Ariel? Ibig sabihin po ng arbor rin ng kapitan, arbor rin ng konsehal, arbor rin ng kung sinong politiko doon sa lugar. Nako po. Dahil siyempre, taga ron sa kanila. Ay, nako. Yung mga dapat, yung Kasi, tingin nyo, dapat hulihin naman Yun ang problema pag mga tricycle wing di ba Kasi- mga kapuso? Kasi bara-barangay yan magkakakilala kayong lahat, hindi ba Sir Ariel? Magbabarkada kayo So nagtatakipan, Tama po. At di ba? Tama po, at isa pong requirement sa pagkuha ng prangkisa, yung barangay certificate kung saan ka nakatira. So kukuha ka po ng barangay certificate doon, syempre, talagang kailangan mong lumapit sa inyong kapitan at yung kapitan mo talagang magbibigay ng certification, di ba? Para makakuha ka ng prangkisa. Opo. Yun po kasi requirement. Mahal, di ba ang prangkisa libre naman ho yan? Di ba? Actually po hindi. Mas mahal po ang prangkisa ng tricycle kung titignan ninyo kaysa sa mga public utility vehicles like taxi, jeepney. Bakit mahal? Bakit ang liit-liit niyo? Ganun nga po yung problema dyan dahil local government, pwede silang gumawa ng kanilang sariling ordinance. May sarili silang rate pag Oo. prangkisa ng tricycle. Hiwalay Yes, kasi sila kaya sa nga po, policy ng national. Oo. Yes po, kaya nga po yung mga nakaraang hearing namin 2 months ago, inilabang ko po ng pilit namin sa TODA, sa NACTODAP na magkaroon po ng Magna Carta for Tricycle para pare-pareho po ang bayarin. Merong minimum hanggang maximum lang na pwedeng singilin. No? Magkano Kasi po ba ang prangkisa ng Naku tricycle? meron ho kasing prangkisa umaabot ng 100,000 actually Wow! sa Daet sa Marinis Norte. 100,000. Tricycle lang Dahil ito, sa Marinis Norte, lumaki po yung gulo dyan dahil nga sasabihin, sarado natin, may maglalakad, may magbubukas po yung local Oo. at asad. Alam nyo, para makabiyahe, talaga pong magbabayad, no? Kung Oo. ano man yung naitadhana sa ordinansa nila. Sandali, mabilisan lang. Kung ikaw may planong kumuha ng tricycle, bibili ka ng unit, tsaka yung sidecar niyan, magbabayad ka 100,000 piso? Opo, sa ikaw prangkisa bilang lang po. May driver at mga lugar operator. po. Tama po kayo, may mga ganun pong lugar. Then, yung pang isang kinokontrol namin, siyempre, yung mga asosasyon, may membership po yan mga yan. Kahit Yes. naman ako po ay member ko yan, hindi ko po tinotolerate yung mga ganun na magbabayad ng 50,000 sa membership fee. Kasi hindi po dapat May yun. membership. Diba? Nagiging Naku po. pera-pera na lang po tayo Grabe. dyan pagka ganun ang sitwasyon. So kung ganun, paano ka makakabawi sa biyahe mo ng tricycle sa 100,000 na franchise, Sir Ariel? Baka dyan na pumapasok Yan nga yung po yung- special yung pamasahe. Oo. Yan na po. Tama po yung sagot ni Sir Weng. Yan Oo. na po nagsisimula yung problema na napakataas po ng pamasahe. My goodness. Nako. Oo, tama yun. Dapat nga siguro talaga magkaroon ng national policy. Parang may regulasyon somehow, no? Hindi natin alam kung ano dapat tanggapan ng Standard gobyerno kasi lang. under Oo. local talaga Oo. sila Pero kailangan naman standard. Ba't kailangan 100,000 tapos probinsya? Paano kakikita nun? Tama. Paano mo mababawi Pero yung 100,000? Kahit po sa Metro Manila, meron po. I know dyan sa Taguig, yung kung pupunta po kayo dyan sa Taguig, dyan sa may Bagong Diwa na Magkano area. doon? Mahal po. Mahal po Talaga? ang ano dyan. Alam ko, nasa mga 75 to 80,000. mahal niya. Lapit rin. Yun ang pinakamahal sa Grabe. Metro Manila. Alam ko po, yun ang isa sa Alright. pinakamahal. Sa Sige. mga probinsya, mas lalo na po, pagka talagang hinigpitan nila, yun po ang nangyayari. Nagiging ordinansa po na ito ang presyo ng prangkisa. Kaya nga po kami umaangal dahil sabi ko, kaliliit ng tricycle, tapos kami yung mainit sa mata, then kami pa rin yung nagbabayad ng napakamahal. Kaya Oo. po hindi nakatulong yung paglipat namin sa lokal na pamahalaan. Oo. Naging pulis. Ito lang, may huli lang ako, Andoy, no? Bakit daw pinapayagan yung mga tricycle na paliit ng paliit? Akala nila pigmy mga Pilipino. Si Benji daw hindi kakasya, sabi ni Mao. Bakit ka tama palit po ng kayo. paliit? Tsaka yung mga tricycle, iba-iba yung kwan nila. Yung Disenyo. mga disenyo. Yung iba, Oo. meron nata sa Mindanao. Opo, para depende kang po kasi aeroplano. sa lugar. Correct. Oo. Bakit Depende nga? po Di ba kasi dapat sa lugar. standard yun? May patent eh.
Wala pong standard kasi. Yun nga po ang sinasabi namin sa UP Okay. noon pa na dapat may standard. Nagkakaiba lang po yan doon sa mga terrain. Katulad po ng Antipolo, katulad sa Mindanao, marami po dyan pataas, Pagadian City, di ba? Alright. Yun po yung mga iba po ang standard ng sidecar doon kasi Sige. po hindi pwedeng pantay dahil Sir Ariel, talaga pong malapit sa disgrasya. Okay. Kaya Sir- po may standard po sila doon kung paano yung sidecar nila. marami pala dapat tayong hukayin dyan sa issue ng tricycle. Ang Pero daming sige, tanong sa dito, Sir Arlen. Magsi-second round tayo siguro. Sa susunod na pagkakataon, Sir Ariel. For the meantime, maraming salamat. salamat po. Ingat kayo sa biyahe. Thank you po. Okay, maraming salamat din po. Thank you. Si Ginoong Ariel Lim, siya ho ang Pangulo ng National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Todap. Dahil nga sa